Kamusta ka na, Aki? Mabuti at dinalaw mo ako sa bahay. Matagal-tagal din ang nilagi ko sa ibang bansa kaya ngayon lang tayo nagkita. Maayos naman po ako, Tito. Masaya po ako dahil muli ko po kayong nakita. Maari po ba akong magtanong sa inyo? Sige, magtanong ka, ano ba ang gusto mong malaman? Tito Paulo, ano po ang sinasabi sa Biblia tungkol sa pagpapayo sa isang kabataan? Alright, makinig ka at pagpasensyahan mo ang Tagalog ko dahil matagal din akong nawala sa ating bansa, medyo kakaiba na ang bigkas ko. Heto at ipapaliwanag ko sa iyo ang karunungang dapat mong malaman. Sinasabi sa Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 7 hanggang 9 ay ganito. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg. Tito, ipaunawa po ninyo sa akin kung paano po ako makikitaan ng takot sa Panginoon. Sa ganito mo yun mauunawaan, ituloy natin ang nasusulat. Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 10 hanggang 15. Makinig ka pamangkin ko. Ganito pinapayuhan ng mga anak at tinuturuan sa pagtanggi sa panghihikayat ng mga gumagawa ng kasamaan. Sa ganito mo makikilala ang alok nila upang ikaw ay mahikayat na makiisa sa kanilang mga plano para makuha ang mga bagay na kanilang hinahangad. Ito ay masama at kasuklam-suklam sa Diyos. At kung ikaw ay kanilang mahihikayat ay mapapahamak ka na kasama nila. Pakinggan mo ang sinasabi sa Biblia. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Sila'y lamunin at ingbuhay na gaya ng Sheol, at buo, na gaya ng nagsibaba sa lunggaw, tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin, magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila, pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. At kapag sumunod ka sa nais ng Diyos na huwag kang lumakad sa daan ng masama, dito nga ay masusumpungan kang may tact sa Diyos. Tito Paulo, ano po ang kahihinatnan ng masasamang pagbabakay nila? Magagawa ba nila ito ng perpekto? Ituloy natin ang nas asad sa tinatalakay ko sa iyo. Magpatuloy tayo sa Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 16 hanggang 18, makinig ka ng maayos dahil ganito iyon pamangkin ko. Sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbobubo ng dugo. Sapagkat walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alinmang ibon, at binabakaya ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Ano po ba ang kahulugan ng isinasaad ng malalim na banggit po dyan sa talatang sinabi po ninyo? Ganito iyon. Ang mga silo o bitag, ay maaring makita ng ibong hinuhuli. Tulad din sa tao na binabakayan na maaring malaman nito ang plano ng masama. Ngunit kahit malaman ang kanilang gagawing pagbakay ay walang pag-aalinlangan namang itutuloy pero nila ang kanilang pagpaslang dahil nasusulat din sa talata 11, ay ganito. Kawikaan Kapitulo 1 versikulo 19, ganyan ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang, na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. At tandaan mo pamangkin, nasusulat din naman sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 17, sapagkat walang bagay na natatago, na di mahahayag, o walang lihim, na di makikilala at mapapasaliwanag. At dito nga mauunawaan mo na bawat ginagawa ng tao ng lihim, ay tunay na alam ng Diyos. Kaya mabuti na huwag kang magpapaunlak ng pagsama sa mga taong gumagawa ng lihim na pagbububo ng dugo o pagbabakay. Masama ang kanilang mga gawa kaya huwag mong tularan. Salamat po, Tito Paulo. Opo, makakaasa po kayo na susundin ko po ang nais ng Diyos sa aking buhay. Maraming salamat po, Tito Paulo. Sa Diyos ka lubos magpasalamat. Dahil siya lamang ang nagbibigay ng karunungan sa nagnanais humingi nito. Magpatuloy ka pamangkin sa mabuti at ilagan mo ang masama. Natutuwa ako sa pagnanais mong matuto sa nilalaman ng Biblia. Salamat sa Diyos, nawa ay pagkalooban pa ako ng karunungan ng Diyos at pagkalooban po ako ng mabuting pangunawa. Tulungan din nawa tayo ng Panginoon na ilayo sa lahat ng gawa ng masama. Salamat sa awa ng Diyos na tinatamasa po ng ating buhay. Napakabuti po ng Diyos.
Ibibigay ng Diyos ang hinihingi mong karunungan aki at maging ang kaunawan ay ipagkakaloob sa iyo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Glory to His name. Amen. Shalom. Hallelujah. Amen.